Yo mga kabusing, tila hindi pa maglalaban itong WBC number 1 contender Mark Magsayo kontra sa kasalukuyang champion siya ngayon sa WBC Super Featherweight na si Usaki Foster. Sapagkat itong kasalukuyang champion na si Usaki Foster ay lalabanan muna nito ang nooy na udlot na laban kontra WBC Featherweight champion Stephen Coolboy Fulton, na sana ay sa buwan ng Ugos sila maglalaban. Undercard sa Tank Davis versus Lamots Rhodes rematch. Pero hindi nga po ito natuloy sapagkat hindi umusad ang negosasyon nitong kampo ni Davis at Rhodes, at damay rin ang mga undercard. Pero ngayong October 25 sa Las Vegas ay tuloy na talaga ang laban nitong si Usaki Foster versus Stephen Fulton. Undercard nga po ang kanilang laban sa laban ng Sebastian Fundora versus Kit One-Time Thurman. Sa pagkakataong ito ay akyat itong si Stephen Fulton sa Super Featherweight, pero wala pang balita kung ibabakante ba nito ang hawak nitong WBC Featherweight title. Baka tulad lang rin ito sa ginawa ni Rey Vargas noon na umakyat ito sa Super Featherweight at nakalaban itong si Usaki Foster para sa bakanting WBC Super Featherweight title. Pero ito nga po ay natalo, kaya balik ulit sa Featherweight kung saan champion pa rin ito sa WBC. Dahil may rumor nga pong lalaban itong si Magsayo kabilang sa 50th anniversaryo ng Trilla in Manila. Kaya asahan natin kung lalaban si Mark Magsayo ay hindi pa ito world title shot. Samantala naman, former strength and conditioning coach ni Manny Pacquiao na sa ngayon ay humahawak naman ni Pinoy prospect Kenneth Lober, Alex Ariza. May opinion nga po ito sa posibleng rematch ni Pacquiao kontra Floyd Mayweather Jr. sa isang eksklusibong interview nito sa Sports News ng DWER 1494 Abante Radio. Saad nga po nito na pabor ito sa muling paghaharap ni Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Pero nasa panig ito ni Floyd Mayweather Jr. Kahit daw matagal na nagretiro itong si Floyd, ay parte pa rin si Ariza sa kampo nito. Nilinaw nga po ni Alex Ariza na hindi nito sinusuportahan si Floyd Mayweather Jr. kung saan magtatrabaho pa rin siya dito. Hanggang hindi daw siya palayasin ay nakatali pa rin siya kay Floyd Mayweather Jr. Alam nga po natin sa laban ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. sa taong 2015 ay hindi nga po si Alex Ariza ang umahawak kay Pacquiao dahil napaalis nga po ito sa kampo ni Pacquiao matapos hindi magkaunawan itong si Alex Ariza at Coach Freddie Roach, kung saan kinuha nga po ito ni Floyd Mayweather Jr. sa paghahanda nito kontra Manny Pacquiao. At dahil nga po dito, ay malaki ang naiambag ni Alex Ariza sa pagkapanalo ni Floyd Mayweather Jr. kontra Pacquiao. Sa ibang banda naman, Manny Jimuel Pacquiao Jr. ay sasabak na nga po ito sa pro debut ngayong darating na November 29. Gaganapin nga po ito sa Pichanga Resort Casino in Southern California, kung saan ang MP Promotion nga po ang magpupromote sa boxing event na ito dahil nagkaroon na ito ng approval galing sa California State Athletic Commission. Maliban nga po kay Jimuel Pacquiao ay baka may iba pang Pinoy na lalaban sa boxing event na ito dahil ayon sa article ng Boxing Scene ay mayroon nga pong main event at co-main event kung saan undercard lamang itong laban ni Jimuel Pacquiao, na inaasahan nga pong dadalo itong si Mario Barrios na balak nga po nito na muling lalaban sa buwan ng Disyembre, at maging si WBA champion Rolly Romero na nangunguna sa listahan ni Manny Pacquiao ngayon. Saad nga po ni Sean Gibbons na balak ng MP Promotion na magkaroon ng boxing event sa taong 2026 na mayroong mabibigat na 6 na fight card. Kasulukuyan nga pong co-promoter ang MP Promotion dito sa mga champion na sina Edward Sugar Munoz na hawak nga po nito ang IBF Super Featherweight, Willibaldo Garcia. Hawak naman ito ang IBF Super Flyweight title at Pedro Taduran na isa ring kampiyon sa IBF Minimum title. Maging sina Pitbull Cruz at Mark Magsayo. Kaya kaabang-abang ang mga boxing event ng MP Promotion ngayong sunod na taon dahil sila na nga po ang magpopromote